Wala siyang sinabi sa'yo dati. Ngayon niya lang talaga inamin sa'yo yung lahat. Nakakainis talaga ang babaeng yun. Pero mas nakakainis si Xingzhou. Tama naman si Situi Saan siya tama? na hindi ko na dapat i-delay ang pag-upgrade ko sa digital magazine. Si Xingzhou ang tinutukoy ko, iba naman yung sa'yo eh. Di ba pwede ma-feel mo naman ang nararamdaman ng isang normal na babae? Paano magiging kayo ni Xian kung ganyan ka? Kung hindi siya mapapasayo, magagawa mo ba yung plano mo? Alam mo, dapat kay Xian ka nalang mas mag-focus, okay? Magagawa ko yan sa magazine at makukuha ko rin siya. Okay. Good luck sa'yo. Okay. Kita na lang tayo mamaya. Fanlay, balik tayo sa office. Sa Jingxiao Tower. Okay po. Sunduin mo ako, miss na kita. Ano ba yan? Nababaliw ka na ba? Hindi ka ba nahihiya dyan? Okay lang yan, hindi naman niya babasahin. Paano mo... Napadaan na. Ganun ba? Bakit? Natanong ko lang. Si Mr. Chen, ba't hindi mo siya kasama? Busy ba siya? Dahil sa year-end press conference at collaboration ng Guan Capital, busy nga kayo. May kailangan ka sa kanya? Ha? Wala ah. Gusto ko lang kumustahin siya. I-message ko na lang siya. Kuya, pakibaba na ako rito. Salamat. Sige po. Bakit ka bumaba? Bumaba ako, kaya bumaba rin ako. Pambihira, bumaba nga ako para makapagsulo kayo. Chance mo na yan para maihatid ka niya at makapag-bonding kayo. Nakita mo naman yung mukha niya, di ba? Hindi ko alam kung ano masabi kong mali. Bigla na lang siya nagsunod. Si Xian ang kasama mo pero ibang lalaki ang hinahanap mo. Kahit sino naman mabibwisit. Baka nagsiselos siya. Yung diskarte mo kanina, perfect example ng awkward na landi ang nababasa sa libro. Isa kang journalist, Shuyi. Dapat, alam mo yung tinatawag na art of language. Pag nakuha mo si Xian sa ganitong paraan, titigil na ako sa mga dating game ko. Nagsiselo siya? Si Shia nagsiselos kay Chen Shen. Imposible naman. Mr. Shi, Bakit? Ano yun? baka gusto niyo magpahanda ako ng dinner para sa inyo. Hindi na. Di ba dapat busy ka?